Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa top 3 cryptocurrencies na dapat daw po nating bantayan bago sumapit ang Bitcoin halving. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang una po sa ating listahan dito ay walang iba kundi si Ethereum or ang Ethereum, ang pinakamalaking pumapangalawang pinakamalaking cryptocurrency by market capitalization. And if BTC continues its bullish outlook, fueled by its upcoming halving cycle, Ethereum may reclaim its all-time high level, if not surpass it. Moreover, there is a lot of talk about potential spot Ethereum ETF or exchange-traded fund, which could further push the asset price. Kaya ayan, kapag si Bitcoin daw po ay nagpatuloy sa kanyang bullish outlook o yung kanyang pag-angat sa presyo, ay ito pa ay masusundan ng kanyang paparating na Bitcoin halving cycle, ay ayan, itong si Ethereum ay makikisabay na rin or makahatak sa pag-angat nitong si Bitcoin. At sa pag-angat sa pagtaas ng presyo ni Ethereum ay posible po niyang makamit ang kanyang all-time high na presyo or pinakamataas na presyo or malampasan pa niya ito. At maliban po rito ay pinag-uusapan na rin yung kanyang potensyal na magkaroon ng Ethereum ETF or yung approval ng kanyang spot Ethereum ETF. At kung pag nangyari po ito, ay ito na rin ay mas lalo pang magdudulot para tumaas yung kanyang presyo. Kaya yan po si Ethereum. At ang pangalawa naman po dito ay si Toncoin. Yan, si Ton. At ang sabi po rito ay Ton is currently down by 17.9% from its all-time high of $5.29, which it attained in November 2021. The asset may reclaim its all-time high if BTC continues its rally. Kaya yan po si Ton, yung kanyang kalagayan ngayon, bagsak po siya ng 17.9% mula po sa kanyang pinakamataas na presyo na nakamit niya noong November 2021. Yan po ay nasa $5.29. Ngayon, sabi rito ay magagawang muling akyatin ni Toncoin or ni Ton ang kanyang all-time high na presyo na ito na $5.29 kung si Bitcoin ay nagpatuloy po sa kanyang rally or patuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Kaya yan. At ang pangatlo dito ay walang iba kundi si Solana. At yan, sabi rito ay there is a possibility that Sol or Solana will reclaim its all-time high level fueled by BTC's halving in April. Kaya yan, mataas daw po ang posibilidad na itong si Solana ay kanyang magagawang akyatin ang kanyang all-time high na presyo or pinakamataas na presyo pagsapit po ng Bitcoin halving ngayong buwan po ng April. Kaya ganyan po talaga kaitindi ang impact ng Bitcoin halving. Sa mga hindi po nakakaalam ay itong si Bitcoin ay siya po ang mother of all cryptocurrencies. Yan, yung iba naman ay siya raw po ang king of crypto. Yan, sapagkat kung ano po kasi yung kanyang galaw ay ginagaya po ng or sumusunod po yung majority ng mga cryptocurrencies. Kaya pag umaakyat po siya ay umaakyat din po ang ibang mga cryptocurrencies. At ganun din po kung pag bumabagsak siya ay bumabagsak din po yung iba. Kaya yan po yung ating top 3 cryptocurrencies na dapat daw po nating bantayan bago sumapit ang Bitcoin halving, sapagkat ang mga tatlong cryptocurrencies na ito ay posible pong magpakita ng magandang performance. Kaya yan po ulit, ang tatlong cryptocurrencies na ito ay si Solana, ayan, si Toncoin at saka si Ethereum.
At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.